Pinakintab mo, nilinis, inalagaan, tapos buong araw kang nakatunganga at walang kagat kahit isa. Nagtataka ka kung bakit. Baka naman yung sobrang pagiging malinis mo ang problema. Tama ang narinig ninyo. Pag-uusapan natin ngayon kung ang malinis na gamit ba ay nakakatakot sa isda. Sa pagtatapos ng video na ito, malalaman ninyo ang isang sikreto na babago sa pananaw ninyo sa paghahanda ng gamit. Ito marahil ang dahilan kung bakit yung kasama mong mukhang hindi naliligo ang gamit laging may huli, habang ikaw na kumikinang ang lure ay laging bokya. Naniniwala ka ba dito? Or para sa iyo, kalokohan ito? I-comment mo ang iyong saloobin sa ibaba bago pa man natin simulan. Sa loob ng maraming taon, ano ba ang laging sinasabi sa atin? Ang isang mahusay na mangingisda ay isang malinis na mangingisda. Inaalagaan ang gamit, pinupunasan, pagkatapos gamitin, nililinis para hindi kalawangin. Naging simbolo ito ng disiplina at pagmamahal sa hobby. Tama naman ito kung ang pag-uusapan ay ang tibay at haba ng buhay ng ating mga reel at rod. Pero may isang malaking bagay tayong nakakalimutan sa sobrang pagtuon sa itsura at kondisyon ng gamit. Nakalimutan natin na ang pangingisda ay hindi lang tungkol sa mekanikal na aspeto. Ito ay tungkol sa pagpasok sa mundo ng ibang nilalang. Isang mundo na pinapatakbo hindi ng paningin, kundi ng pangamoy. At dito, nag-uumpisa ang malaking pagkakamali ng marami sa atin. Unang-una, kailangan nating isipin kung paano gumagana ang mundo ng isda. Para sa kanila, ang mundo ay hindi tungkol sa kung ano ang nakikita, kundi kung ano ang naaamoy. Isipin nyo na lang, ang pangamoy ng maraming isda tulad ng bass or kahit hito ay libu-libong beses na mas matalas kaysa sa pangamoy ng isang aso. Sila ay nabubuhay sa isang sabaw ng impormasyon na gawa sa iba't ibang amoy. Dito nila nalalaman kung nasaan ang pagkain, kung nasaan ang kanilang kapareha, at higit sa lahat, kung nasaan ang panganib. Bawat dahon na nalalaglag, bawat insekto na lumalangoy, nag-iiwan ng isang chemical trail. Ito ang kanilang GPS, ang kanilang social media. Kaya kapag tayo ay naghagis ng isang bagay sa kanilang mundo, hindi lang ang itsura ang kanilang napapansin, kundi ang amoy na dala nito. Ito ang pinakapundasyon ng lahat ng ating pag-uusapan. Kung hindi natin ito maiintindihan, para tayong sumisigaw sa loob ng isang library. Ngayon, isipin natin ang amoy ng tao. Ang ating balat ay natural na naglalabas ng langis at amino acids. Sa mundo ng isda, ang amoy na ito ay isang malaking pulang bandera. Ito ay amoy ng isang predator, isang mammal, isang bagay na hindi kabilang sa kanilang kapaligiran. Kahit ang kaunting amoy lang ng ating kamay na maiwan sa fishing line o sa lure ay sapat na para magdalawang isip ang isda bago kumagat. Maraming beses na siguro nating naranasan na sinusundan ng isda ang lure pero hindi kinakagat sa huling sandali. Malamang, hindi dahil sa kulay o sa aksyon ng lure, kundi dahil sa amoy na hindi kaaya-aya para sa kanila. Ang ating natural na amoy pa lang ay isa ng alarma. Paano pa kaya kung dinagdagan pa natin ito ng mga artipisyal na kemikal? Dito na nagsisimula ang mas malaking problema. Ang tunay na kalaban sa pangingisda ay ang kontaminasyon ng kemikal. At ang numero unong salarin, ang sabon. Oo, yung sabon na ginagamit mo para linisin ang iyong mga kamay, plato, or kahit ang iyong mga lures. Ang mga sabon ay puno ng pabango at mga kemikal na idinisenyo para maging kaaya-aya sa pang-amoy ng tao. Ngunit para sa isda, ito ay parang lason. Isipin mo ang isang kumikinang na lure. Perpekto ang kulay at aksyon, pero amoy lemon-scented dishwashing liquid. Para sa isda,
Para kang naghagis ng isang bote ng pabango sa kanilang sala. Agad-agad, alam nilang may mali, may panganib. Ito ay isang amoy na hindi natural at direktang nagsasabi sa kanila na lumayo. Ang intensyon nating maglinis ay nagiging sanhi ng pagtaboy sa isda. Pag-uusapan pa natin ng mas malalim ang tungkol sa dishwashing liquid. Marami sa atin, aminin man natin o hindi, ay ginagamit ito para hugasan ang ating mga lures pagkatapos gamitin. Ang lohika ay para matanggal ang dumi at alat. Ngunit ang pangunahing trabaho ng dishwashing liquid ay magtanggal ng grasa at langis. Kapag hinugasan mo ang lure mo nito, hindi lang dumi ang natatanggal. Tinatanggal din nito ang anumang natural na amoy na maaaring kumapit dito. Amoy ng tubig, amoy ng isda na nahuli mo dati, amoy ng halaman sa tubig. Sinasabi nga, ninunutralisa nito ang lure sa isang masamang paraan. Ginagawa mo itong isang blankong canvas na amoy pabrika at kemikal. Mas gugustuhin pa ng isda ang isang lure na may kaunting amoy ng lawa kaysa sa isang lure na amoy bagong hugas na plato. Isa pang nakatagong panganib, ang mga pabango at cologne. Bago ka umalis ng bahay, marahil ay nag-spray ka ng pabango o kaya naman ay gumamit ng sabon na may matapang na amoy. Ang amoy na iyan ay kumakapit sa iyong balat at damit buong araw. Sa bawat paghawak mo sa iyong pain, sa iyong linya o sa iyong lure, na ililipat mo ang amoy na iyan. Kahit gaano pa ito kahina para sa iyo, para sa isda, ito ay isang napakalakas na signal. Isipin mo ang sitwasyon. Isang malaking isda, gutom na gutom. Nakita ang iyong lure na parang madaling pagkain. Lalapit siya, susuriin ito, at sa huling sandali, maaamoy niya ang bakas ng iyong paboritong kolon. Sa isip niya, teka, hindi ganito ang amoy ng pagkain. At aalis na lang siya. Sayang ang pagkakataon dahil lang sa pabango. Huwag din nating kalimutan ang sunscreen at insect repellent. Ito ay mga mahahalagang gamit para sa ating proteksyon sa ilalim ng araw o laban sa mga lamok. Ngunit ito rin ay mga chemical na may matatapang na amoy. Kapag nagpahid ka ng sunscreen sa iyong mga kamay at braso at pagkatapos ay humawak ka ng pain, garantisadong mananatili ang amoy at lasa niyan sa pine. Ang DEET, isang karaniwang sangkap sa insect repellent, ay napatunayan sa mga pag-aaral na isa sa mga pinakaayaw na amoy ng isda. Kaya sa susunod na maglalagay ka nito, siguraduhing hugasan mo ang iyong mga kamay gamit ang non-scented soap bago humawak sa iyong gamit. O mas mabuti, gumamit ng guwantes. Ang proteksyon mo ay hindi dapat maging lason sa iyong pangingisda. Isipin naman natin ang ating fishing line. Ito ay isang bagay na madalas nating binabaliwala pagdating sa amoy. Ngunit ang iyong linya ang unang-unang dumadaan sa tubig bago pa man ang iyong lure. Ito ay lumilikha ng isang scent trail sa tubig. Kung ang linya mo ay kontaminado ng amoy ng sigarilyo, lotion, or gasolina mula sa bangka, para kang naglalatag ng isang babala sa lahat ng isda sa paligid. Sasabihin ng trail na yon, huwag kang lalapit dito. Mayroong hindi natural na bagay na paparating. Ang fluorocarbon lines ay popular dahil hindi raw ito nakikita ng isda. Ngunit kung amoy pabango naman ito, baliwala rin ang pagiging invisible nito. Ang linya ay isang tulay ng amoy mula sa iyo papunta sa isda. Paano naman ang mga bagong bili na gamit, lalo na ang mga lures? Galing ito sa isang pabrika. Amoy plastic, amoy pintura, amoy pandikit, amoy packaging. Bakit natin inaasahan na ang isang isda ay kakagat sa isang bagay na amoy pabrika? Ang isang matalinong gawain bago gamitin ang isang bagong lure ay i-break-in muna ito. Maaari mo itong ibabad sa tubig mula sa fishing spot o hugasan gamit ang tubig at kaunting putik
para maalis ang amoy ng pabrika at mapalitan ng mas natural na amoy. Huwag mong isipin na dahil bago at makintab, ito ay kaakit-akit na agad. Sa mundo ng isda, ang amoy ay mas mahalaga kaysa sa itsura. Kailangan muna itong maging bahagi ng kanilang mundo. Naaalala nyo ba yung mga matatandang mangingisda sa probinsya? Pansinin nyo ang kanilang mga gamit. Luma na, may kalawang, at mukhang hindi nalilinis. Lalo na ang kanilang paboritong lure or lucky lure. Madalas, hindi na makita ang orihinal na kulay nito. Ngunit bakit tila mas mabisa pa ito kaysa sa ating mga bagong biling Japanese lures? Ang sagot ay nasa amoy. Hindi sila tamad maglinis. Sila ay hinahayaan ang isang natural na patina o Vierstva na mabuo sa kanilang gamit. Sa bawat huli, ang katas at slime ng isda ay kumakapit sa lure. Ang amoy ng tubig, lumot, at iba pang natural na elemento ay nananatili dito. Ito ay nagiging isang seasoned na kagamitan. Tawagin natin itong proseso ng pag-season ng isang lure. Katulad ng isang kawali na gawa sa bakal, mas gumaganda ito habang ginagamit. Ang isang lure na paulit-ulit ng nakahuli ng isda ay nagkakaroon ng amoy na pamilyar at kaakit-akit sa ibang isda. Ito ay amoy ng tagumpay, amoy ng pagkain. Kapag hinugasan mo ito ng sabon, para mo na ring nireset ang lahat ng magandang amoy na naipon nito. Kaya sa susunod na makakita ka ng isang mangingisda na may maruming lure, huwag mo siyang husgahan. Baka mas marami siyang alam kaysa sa atin. Ang dumi na iyon ay hindi basta dumi. Ito ay bahagi na ng kanyang stratehiya. Kaya ang tanong ngayon, ibig sabihin ba nito ay hindi na natin dapat linisin ang ating mga gamit? Hindi rin. May malaking pagkakaiba sa pagitan ng pagiging marumi at pagiging natural ang amoy. Kailangan pa rin nating alisin ang alat para maiwasan ng kalawang. Kailangan nating alisin ang mga buhangin o putik na maaaring makasira sa ating mga reel. Ang punto dito ay ang paraan ng paglilinis. Ang layunin ay hindi para gawing sterile o amoy sabon ang ating gamit. Ang layunin ay alisin ang mga nakakasamang elemento tulad ng asin habang pinapanatili o pinapalitan ito ng mga natural na amoy na katanggap-tanggap sa isda. Pag-usapan natin ang tamang paraan ng paglilinis. Kung talagang kailangan mong gumamit ng sabon, pumili ng isang biodegradable at non-scented soap. Gumamit lamang ng napakakakaunti at ang pinakamahalagang bahagi, banlawan ito ng husto. Kung maaari, ang huling banlaw ay dapat gamit ang tubig na dechlorinated o mas maganda, tubig ulan o tubig na galing mismo sa lawa or ilog na iyong pinangingisdaan. Pagkatapos banlawan, patuyuin ito sa hangin at huwag punasan ng tuwalya na maaaring may amoy ng fabric conditioner. Ang bawat hakbang ay mahalaga para maiwasan ang kontaminasyon ng amoy. Pero may mas maganda pang paraan kaysa sa paggamit ng sabon. Ito ay ang paggamit lamang ng tubig at isang malambot na brush. Pagkatapos mangisda, banlawan lang ang iyong mga lures at iba pang gamit sa ilalim ng gripo. Gumamit ng brush para dahan-dahang alisin ang anumang nakakapit na dumi, buhangin o halaman. Sa ganitong paraan, natatanggal mo ang mga solidong partikol na maaaring makasira sa gamit mo, ngunit hindi mo ganap na inaalis ang scent profile na nakuha nito mula sa tubig. Ito ay isang balanse sa pagitan ng pagpapanatili ng gamit at pagpapanatili ng pagiging epektibo nito sa pangingisda. Dito pumapasok ang silbi ng mga fish attractants o pabango para sa isda. Maraming pro-anglers ang gumagamit nito para dagdagan ang tsansa nilang makahuli. Ngunit tandaan, ang mga attractants na ito
ay hindi magic. Hindi ito gagana kung ipapahid mo ito sa isang lure na amoy sabon or pabango ng tao. Para kang naglagay ng masarap na sarsa sa isang panis na pagkain. Ang kalalabasan ay isang sabon na may amoy hipon. Ang tamang paraan ay magsimula sa isang neutral na lure. Isang lure na walang masamang amoy. Doon pa lang magiging epektibo ang pagdaragdag ng positibong amoy tulad ng amoy ng hipon, isda o bawang. Ang prinsipyong ito ay mas lalo pang kritikal sa bait fishing. Kung gumagamit ka ng buhay na pain tulad ng hipon o bulate, ang natural na amoy nito ang iyong pangunahing sandata. Ngayon, isipin mo kung humawak ka ng pain pagkatapos manigarilyo. Ang amoy ng nikotina at tabako ay sobrang tapang at ito ay manunuot sa balat ng pain mo. Para sa isda, ito ay isang malinaw na senyales ng lason o panganib. Ganon din kung humawak ka ng pain pagkatapos maglagay ng gasolina sa bangka. Ang iyong pain ay magiging isang maliit na espongha na sumisipsip ng lahat ng kemikal na nasa iyong kamay. Kaya laging siguraduhin na malinis at neutral ang amoy ng iyong mga kamay bago humawak ng pain. Magbigay tayo ng isang praktikal na halimbawa sa mismong fishing spot. Nasa bangka ka. Oras na para magmerienda. Kumain ka ng sandwich na may mayonesa at humawak ka ng chichirya. Pagkatapos, napansin mong kailangan mong palitan ang iyong lure. Kung hindi ka maghuhugas ng kamay at direkta mong hahawakan ang bago mong lure, tapos na ang laro. Nailipat mo na ang amoy ng mantika, mayonesa, at artificial flavoring sa iyong lure. Para ka na ring naghagis ng sandwich sa tubig. Ito ay mga maliliit na detalye na madalas nating hindi napapansin, ngunit may malaking epekto sa resulta ng ating pangingisda. Ang konsepto na dapat nating tandaan ay scent neutrality. Ang unang layunin mo bilang mangingisda ay maging invisible sa pang-amoy ng isda. Ibig sabihin, kailangan mong alisin ang lahat ng negatibong amoy ng tao at kemikal mula sa iyong sarili at sa iyong gamit. Kapag naabot mo na ang neutrality, doon pa lang magsisimula ang ikalawang hakbang, ang pagdaragdag ng positibong amoy. Ito ay maaaring mangyari ng natural sa pamamagitan ng paggamit ng lure sa tubig o sa pamamagitan ng paglalagay ng mga commercial fish attractants. Huwag mong subukang takpan ang masamang amoy ng mabangong amoy. Alisin mo muna ang masamang amoy. Paano ka maghahanda bago pa man umalis para mangisda? Simulan mo sa iyong mga kamay. Hugasan mo ito gamit ang non-scented soap. May ilang mga mangingisda na ang ginagawa ay kinukuskos ang kanilang mga kamay sa lupa o damo sa fishing spot bago sila magsimula. Ginagawa nila ito para makuha ang natural na amoy ng lugar. Isa pang magandang gawin ay iwasan ang paggamit ng matapang na pabango or lotion sa araw ng iyong pangingisda. Kung mas magiging amoy kalikasan ka, mas magiging komportable ang mga isda sa iyong presensya. Huwag din nating kalimutan ang ating tackle box. Ang mga plastic na tackle box ay may sariling amoy na maaaring kumapit sa lahat ng laman nito. Subukang iwanan itong bukas sa labas para ma-air out bago ang iyong biyahe. Ang ilang mangingisda ay naglalagay ng mga natural na bagay sa loob, tulad ng piraso ng kahoy na sidar o mga tuyong dahon, para maabsorb nito ang amoy ng plastic at mapalitan ng mas natural na amoy. Tandaan, ang bawat bagay na dinadala mo ay potensyal na pinagmumula ng amoy na maaaring makasira sa iyong araw. Kaya, ang huling hatol, ang sobrang pagiging malinis ba ay nakakatakot sa isda? Oo, ngunit hindi ito tungkol sa pagiging marumi. Ito ay tungkol sa pagiging matalino sa paggamit ng amoy. Ang iyong pagkahumaling na panatilihing makintab at mukhang bago
Ang iyong gamit para sa isang magandang litrato ay maaaring ang mismong dahilan kung bakit wala kang isda na mailalagay sa litratong iyon. Kailangan nating baguhin ang ating mindset mula sa visual cleanliness patungo sa scent cleanliness. Ang pinakamabisang lure ay hindi ang pinakamakintab, kundi ang may tamang amoy. Kaya, ang malinaw na sagot sa ating tanong, oo, ang sobrang linis na gamit, lalo na kung nilinis gamit ang mga kemikal na may amoy, ay siguradong nakakatakot sa isda. Ang problema ay hindi ang kintab, kundi ang amoy na kasama nito. Ang pinakamalaking mind-blown moment dito ay ang pag-realize na ang ating itinuturing na pag-aalaga sa gamit ay baka siya pang sumasabotahe sa ating tagumpay. Ang kalaban pala natin ay hindi kalawang o dumi, kundi ang sabon, pabango, at lotion na ating ginagamit araw-araw. Mula ngayon, bago mo kuskusin ng sabon, yung paborito mong lure, mag-isip ka muna. Baka mas maganda, pangbanlawan mo lang ito sa tubig mula sa lawa at hayaan ang natural na amoy na manatili. Salamat sa panonood, mga kahabi. Kung may natutunan ka o kung hindi ka sang-ayon sa ideyang ito, i-comment mo sa ibaba. Gusto kong marinig ang opinyon ninyo. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para hindi kayo mahuli sa mga susunod nating paglalakbay. At para sa huling tanong, ano ang pinakakakaibang bagay na ginawa mo para lang makahuli ng isda? I-share mo yan.